Kalimutan na natin yung mga mahihinang cardboard boxes. Yung mga barrier sa Jujutsu Kaisen ay parang Swiss Army knives ng supernatural world. Hindi lang sila basta-basta pader. Traps din sila, pang-camouflage, pati na rin power amplifiers. Tara at pasukin natin yung exciting na mundo ng barrier techniques kung saan yung mga sorcerers ay gumagamit ng cursed energy para bumuo ng mga barriers, illusion at kahit buong battlefields. Mula sa mga mahihinang shields hanggang sa mga reality warping domains. Alamin natin yung mga lihim ng mga versatile tools na ito, yung mga utak na nasa likod nila. Kaya maganda na mga Jujutsu fans dahil mas magiging komplikado na yung mga battlegrounds sa Jujutsu Kaisen. Pero bago natin ituloy diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa mundo ng Jujutsu Kaisen, hindi lang basta magic ang barrier techniques. Komplikado at maraming gamit ito na sobrang importante sa buhay ng isang sorcerer. Isipin mo, hindi lang sila parang invisible walls, kundi parang Swiss Army knives sa mundo ng cursed energy. Sobrang versatile, kailangan, at minsan nakakagulat pa sa dami ng pwede nilang gawin. Yung mga barrier techniques ay mga form ng Jujutsu na nagmamanipula ng space at cursed energy para gumawa ng iba't ibang effects. Hindi lang sila basta protective bubbles, ang dami nilang pwedeng purpose. Pwede silang maging shields, oo, pero pwede rin silang maging pang-trap, pang-camouflage o kahit para palakasin yung abilities ng user sa isang confined space. Parang architect na nagde-design ng building, yung mga barriers ay pwedeng i-customize para sa kung papaano yung kailangan sa sitwasyon, para sa kung ano yung kailangan sa sitwasyon, kung para sa depensa ba o para sa advantage sa bakbakan. Sobrang diverse talaga yung paggamit ng barrier techniques. Halimbawa, may mga barriers na ginawa para maging sobrang tibay, parang impenetrable fortress na walang makakapasok o makakalabas. Yung iba, mas subtle, ginagamit para itago yung presensya ng tao o ng cursed object. Parang yung high-tech camouflage net sa mga spy movies. Tapos, may mga barriers din na kayang baluktutin yung space. Pwede nilang malito yung kalaban o magbigay ng tactical escape route. Bawat gamit ay patunay sa galing at creativity ng sorcerer na gumagamit ito. Sa totoo lang, yung mga barrier techniques sa Jujutsu Kaisen ay parang pinagsama-samang art at science. Kailangan ng sorcerer na maintindihan yung principles ng cursed energy at space. Tapos gamitin yung kaalaman nila na may creativity at precision. Yung parte na to ng Jujutsu ay pinapakita talaga yung depth at complexity ng magic system ng series, kung saan hindi lang puro brute force, kundi kasama na rin yung strategic thinking at ingenious na paggamit. Sobrang interesting to sa series dahil nadadagdagan yung richness ng mga labanan at ng lore ng Jujutsu world. Yung paggas ng barrier techniques sa Jujutsu Kaisen ay parang isang sining na kasing nuance at kasing sophisticated ng kahit anong traditional craft. Higit pa ito sa simpleng spellcasting. Kailangan dito yung harmonious blend ng cursed energy, intent at detailed na pagkakaintindi sa mga principles na nagkokontrol sa space at sa magic. Parang yung sa painter na maingat na pinaghahalo yung mga kulay sa canvas, kung saan bawat stroke may kahulugan at bawat kulay ay mahalaga. Sa gitna ng paggawa ng barriers, yung control ng sorcerer sa cursed energy ang pinaka-importante. Hindi lang ito basta tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa galing at precision. Isipin mo, parang isang sculptor na nagtatrabaho sa masela na clay. Hinuhubog at minomold ng sorcerer yung cursed energy para mabuo yung gusto nitong barrier. Mahalaga rin yung intent sa likod ng barrier. Parang kung paano naglalagay ng emosyon ang isang musikero sa kanyang performance. Ganon din yung intent ng sorcerer. Kung para sa proteksyon, pagtatago o paghuli, ang nagdidikta sa nature at effectiveness ng barrier. Yung personal style at power ng isang sorcerer ay malaki ang impact sa paggawa ng barriers. Parang yung bawat barrier, reflection siya ng personality at lakas nila. Katulad ng signature style ng isang artist. Halimbawa, yung sorcerer na sobrang lakas ay kayang gumawa ng mga barriers na patibay at malawak. Samantalang yung mas tusong sorcerer,
baka mas focus siya sa mga intricate at deceptive barriers. Dahil dito, nagkakaroon ng unpredictability at strategy sa mga labanan, kung saan yung pagkakaintindi sa barrier technique ng kalaban ay kasing halaga ng pag-decipher sa style nila ng pakikipaglaban. Bukod pa doon, yung mga kondisyon kung saan ginagawa ang barrier ay may epekto rin sa bisa nito. May mga bagay tulad ng environmental factors, mental state ng sorcerer, at presensya ng iba pang cursed techniques. Lahat yan may role sa performance ng barrier. Parang isang chef na nag-a-adjust ng recipe base sa ingredients at tools na available. Kailangan ng sorcerer na i-adapt yung kanilang barrier techniques sa sitwasyon, mabilis na magdesisyon at mag-adjust kung kinakailangan. Sa Jujutsu Kaisen, meron tayong iba't ibang levels ng barrier techniques. Parang yung pag-level up mo mula sa beginner hanggang sa magiging grandmaster. Bawat step, mas tumataas yung complexity at power. Hindi lang ito tungkol sa lakas. Nagpapakita rin ito ng lalim ng paggawa at husay sa pagmamanipula ng cursed energy at ng space. Sa basic level, andyan yung simple barriers. Ito yung pinaka-basic form ng mga barrier techniques. Parang yung mga pangunahing building block sa construction. Ang simple barriers ay ginagamit para sa mga basic needs tulad ng pagtatago ng presensya ng isang tao o paggawa ng minor protective shields. Ito yung unang hakbang ng isang sorcerer para sa pag-aaral ng art ng barrier casting, katulad ng pag-aaral ng basic chords sa gitara. Kahit hindi sila ganun kalakas o komplikado, yung simplicity nila ang nagbibigay daan para sa mabilis na deployment at versatility. Kapag umakyat tayo sa hierarchy, makikita natin yung mas advanced forms tulad ng empty barriers. Parang optical illusion sa mga ito pero nasa form ng barriers. Kaya nilang gawin yung higit pa sa pagtatago ng physical presence. Kaya nilang baluktutin yung perceptions. Kaya effective sila para sa mas strategic na gamit. Isipin mo yung isang magician na gumagawa ng sleight of hand. Ganito rin yung konsepto ng empty barriers pero mas malupit at mas mystical. Yung mga pure barriers naman ay mas mataas na level ang mastery. Sobrang tibay ng proteksyon na kaya nilang ibigay at kadalasan yung saklaw nila ay malawak. Ang paggawa ng pure barrier ay parang pagtatayo ng isang fortress. Kailangan mo ng malakas na power at precision. Kayang-kaya nilang labanan yung malalakas na attacks at madalas ginagamit sila para i-secure yung importanteng lokasyon o para gumawa ng safe haven kapag may labanan. Sa pinakatuktok naman ng hierarchy, andyan na yung domain expansions na ultimate expression ng barrier technique ng isang sorcerer. Hindi lang ito basta-basta barriers, kundi buong realities na, kung saan yung caster mismo ang lumilikha ng isang pocket dimension na sumusunod naman sa kanilang mga rules. Ang domain expansions ay ang apex ng barrier casting, kaya nangangailangan ito ng malakas na kapangyarihan, malalim na kaalaman at matibay na willpower. Parang yung isang chess grandmaster na kontrolado ang buong laro. Siya yung nagdidikta ng takbo ng bawat laro. Yung hierarchy ng barrier sa Jujutsu Kaisen ay nagdadagdag ng rich layer ng strategy at depth sa series. Yung pag-intindi at pag-navigate sa hierarchy na ito ay crucial part ng labanan, kung saan yung kakayahan na mag-cast at mag-counter ng iba't ibang barriers ay pwedeng magdetermina kung sino ang mananalo o matatalo. Sa mahiwagang mundo ng Jujutsu Kaisen, ang domain expansion ang pinakamataas na level ng barrier techniques. Parang isang master architect na gumagawa ng buong mundo mula sa kanilang imahinasyon. Ang peak ng Jujutsu artistry na ito ay nagbibigay daan sa isang sorcerer na lumikha ng pocket dimensions, isang realm kung saan sila ay may amplified power at absolute control. Hindi lang ito basta barrier, ito ay isang buong domain na hinulma mula sa cursed energy ng caster na sumasalamin naman sa kanilang inner psyche at lakas. Yung konsepto ng domain expansion ay lumalampas sa traditional idea ng barriers bilang defensive constructs lamang. Sa halip, ito ay nagiging isang encompassing realm kung saan yung mga kakayahan ng caster ay alupang pinapalakas at super solid ang kanilang mga techniques. Isipin mo na lang na para kang pumasok sa canvas sa isang pintor kung saan bawat stroke at kulay ay ekspresyon ng kanilang will. Yan ang diwa ng domain expansion. Sa espasyong ito, umaabot sa full potential ang mga techniques ng caster na lumilikha ng sitwasyon
kung saan hindi lang yung caster ang kalaban, kundi pati na rin yung mismong kapaligiran nila. Strategically, yung domain expansion ay game changer talaga sa mga labanan. Kapag nakakas yung domain, nag-iiba yung dynamics ng labanan. Kadalasan, nagbibigay ito ng overwhelming advantage sa caster. Yung kalaban, bigla na lang napupunta sa mundo na yung caster nagtatakda ng mga patakaran na sobrang challenging talaga na i-counter. Parang pumasok ka sa isang chess game na isang player lang yung nagko-control ng lahat ng pieces. Pero yung paggawa ng domain expansion ay may mga hamon talaga. Kailangan ng napakalaking dami ng cursed energy, malalim na konsentrasyon at matibay na willpower. Yung komplikado at lakas ng isang domain ay direktang nakadepende sa kakayahan ng caster. Kaya ito talaga ang ultimate test ng kanilang mastery sa Jujutsu. Ang domain expansion ang pinakamataas na level ng barrier, isang pocket dimension na nililikha mula sa kagustuhan ng sorcerer. Dito, sila yung nagiging Diyos. Yung mga techniques nila lalong lumalakas at yung domain nila nagiging sandata. Ito ay isang power trip, isang strategic mind warp at test ng lakas at talino. Pero yung pagmaster ng ganitong level ng Jujutsu ay may kapalit na halaga. Para mabuo itong klase ng reality, kailangan ng sorcerer na ilagay ang lahat ng cursed energy, focus at kaluluwa nila sa isang canvas. Parang isang malaking risk, isang sayaw sa bingit ng kapaguran na kung saan dikit ang laban sa panalo at sa talo. Kaya sa susunod na makakita ka ng domain expansion na lumalamon sa screen mo, tandaan na hindi lang ito basta flashy attack. Ito'y sulyap sa pinakamalalim na kapangyarihan ng sorcerer, isang battlefield na ginawa mula sa kanilang willpower. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.